at the future. Hello guys, good morning. Tsaka, kumusta kayong lahat? Laki bumili ako ng malulutuin for today guys dahil alam niyo ba meron tayong bisita kabayan. At saka guys, by the way, alam niyo ba yung tenga ko, may konti akong infection dito kasi may ugali ako na kulikot ng kulikot. Tapos nung chinek nung taga pharmacy, tapos pina-check ko ulit sa isang doktor sa kabilang pharmacy, may doktor, ganun din yung findings niya, konting infection dito sa tenga ko and very dry daw. So binigyan niya ako ngayon ng ear drop na antibiotic. So sabi ko, hindi na ba kailangan pumunta ng ENT? Sabi niya, no need, sabi niya. Kasi dito lang naman daw, tsaka sabi niya, bigyan mo na kita nito for 3 days. Sabi niya, pag hindi yan nag-okay, bigyan kita gamot. Sabi niya, para mag-okay yan. So, kahapon, nag-start ako ng gamot na binigay niya at ngayon, medyo okay na. Pero andun pa rin yung parang, yung unbalance yung pakiramdam ko. Parang, alam nyo yun, parang empty siya na, basta parang may hangin, ganun ba guys? Parang may pressure siya. So, ayun, mayroon ngang konting infection. Tapos, okay naman, kaya-kaya pa naman. Tapos, ayun, sana maging okay na siya. So, ayun guys, today ang bisita natin, isang kabayan na, ayun, yung asawa niya is nasa Qatar ata or Kuwait. Basta ganun, and pareho silang galing sa lugar na yun. Pero, nangyari kasi, siya parang for good na, pero hindi dito sa Nepal, sa Pilipinas. And then, umuwi yung asawa niya dito mga siguro last 3 months ago or 4 months, parang ganun. So, ayun, hindi na kami nagka-time na magkita talaga personal nung dumating siya dito sa Kathmandu. Pero kasi, dali-dali din silang umuwi sa village ng asawa niya. So, ngayon guys, ang nangyari, ang asawa niya, bumalik na sa Kuwait. I think sa Kuwait guys, hindi sa Qatar. So, bumalik na sa Middle East, para sure Middle East na lang. And siya ang naiwan dito. And then, ayun, balak pa nga niya sana mag-extend siya for 6 months, another 6 months sa visa niya. Kaso guys, ang nangyari, buntis siya ngayon and hirap siya sa kanyang pagbubuntis dahil naka5 beses na siya pabalik-balik sa hospital. Ayun, nagulat ako sa kanyang tinawag sa akin at yun nga sabi niya, Ate Mila, flight ko na bukas, Saturday, papuntang Pilipinas. Kasi nga, balak niya sana mag-extend, diba? Pero hindi na niya kaya guys kasi nagkakasakit siya dito kasi ang pinaglilian niya Pinoy pa na pagkain. So, napakahirap pa dito maghanap. So, ngayon ang pinaka-main niya na gusto kainin is tinulang manok. So, ayun, sabi niya, nagtinula ako dito ate, pero patatas ang nilagay ko. Pero yung lasa talaga iba, ganun ba? So, kaya sabi ko sa kanya, sige, ayun, siya na lang ang pumunta dito. Since, ayun naman, sabi ko, hindi maganda talaga yung pakiramdam ko. Parang nag-unbalance ba ako? So, kaya kung pwede, sabi ko siya ang pumunta dito at lutuan ko para madami pa siyang makain at makapagdala pa siya ng tinulang manok. So, nakahingi ako, nagkataon na may kapitbahay kami dito na marami silang papaya. Hingi kami dito guys, papaya guys. So, dami pa namang aso dito, baka mga habol. It's like they have big dog there in that house. Dog? Yeah, si Mandira guys ang pahingin ko. Maghingi kami guys kasi maraming papaya guys. Oh. Kasi ikukwento ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan kong humingi guys sa kanila niyan. Iyan lang ang bahay na nakita ko dito na may papaya. Hala, laki naman ng aso na yan. Oh, nakatingin sa amin. Oh. Baka tatalon yan. Mandira no doorbell. Naamoy niya kami guys. Ano? Don't go inside. There is dog. There is dog. Ay, there is doorbell. Tawa kay Mandira guys. So, siya na lang. Kasi ang aso laki. Ay, where is the dog? Ginawa namin ni Mandira guys, pumunta kami doon, naghingi kami kung pwede kami maghingi or pwede akong bumili. So, mabait naman yung may-ari, binigyan ako 2 papaya kasi sinabi ko sa kanya, sorry kasi ganito ganyan. May friend kasi ako na buntis, hipo siya at gusto niya talaga yung papaya. Ay, ang ganda dito guys, oh. Sabi ko sa kanya video ako, hotel ho, hotel. Sorry? Hotel.
होइन त्यो एउटा भाउजू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो नि उसलाई कहाँ सुन्यो Ayan guys, so what is it? They said they will sell only if you want to take it's okay. Oh, दुईटा दिनु न त त्यसो naghingi kami dito papaya guys. Oh, यहीँनिर हो you only house, so you. Ang bait naman ni Kuya. Ayan. Parang gagawin niya guys, Ay, factory. Yeah. Nakikita namin kasi guys, yung bahay namin. Ayun lang guys, oh. So, ayun. So, thank you Mandira ha. Ayan guys yung Okay. papaya guys, oh. Kasi alam nyo ba guys, magtitinula ako. So, kaya sinabi ko sa kanya na buntis ang kakain niyan. Ah, that's why he's having also too many, ano yun, oh. It's like he have mini farm. Yeah. Dari Ramroy. Dari Danibad. Your name? I'm Ravi. Ay, nice meeting you, Mr. Ravi. And? Dari Mila. Mila, I have also so many friends from Philippines. Oh. Because before I work in Saudi Arabia, Kuwait. Yeah, me as also Dubai. Okay. Yeah. Nice meeting you, ha. Thank Same you. here. Thank you Same here. very much. Thank you. Yeah. So, ayun guys, ang bait niya. Alis na tayo. Ito yung bahay niya guys, ang laki. Very big house, yeah? Laki ng bahay niya. Gusto lang bro, dari. Yung bait niya guys. It's good, no? That we did not, yung kanyang aso guys, gusto ang laki. Alala, wait. Shin! Baliktad yung gate. Hala guys, grabe ang aso niya. Ang ganda sana ng aso niya. Mayo. Baya. Ayan. Hala, very big the dog. So, ayan yung papaya natin guys. So, yeah, very nice dog, yeah? Yeah. So, ayan, kaya nakakuha tayo ng dalawang papaya doon sa kapitbahay ko. Ayan, oh. Ito, guys, yung papaya. Ayan. So, binigyan niya ako na ano pa nga yung isa, oh. Nabasag. Ayan. So, okay na yan. At magluluto na ako. Since si Sabina 1 week na siyang hindi pumapasok sa amin, process ata sila ni Sabina para sa anak niya sa pagpasok sa school. Start na ako guys magluto dahil on the way na daw sila. So ayan, papakainin ko siya ng tinula. And then may konting grasya tayo from Japan na mga tuyo. Tatanungin ko muna siya kung gusto niya ng tuyo. Papakainin ko siya. And then bumili din ako saging. Ayun, and ayun guys. So magluluto na ako kasama niya ang brother-in-law niya. At baka magulat ako, ate nandito na kami. Kasi sabi ko sa kanya, sabihan mo ako ha. Yung sinabihan niya ako on the way na sila. So ayun, magsisimula na ako magluto dito. At ang ilalagay ko sa tinula natin is, ito, may kulitis din naman akong binili. Pero I think mas masarap nung ilalagay ko yung dahon ng sili. Tapos may konting tanglad kami. Kukuha ako sa taas para ma-feel din ng buntis. Tapos hirap daw siya sa pagbubuntis niya. Suka siya ng suka. Tapos yung kinakain niya daw, oatmeal lang ng oatmeal. So sabi ko, ano kaya ang lakas mo? Sabi niya, yun nga. So sabi ko, konting tiis na lang. Kausapin mo muna yung baby mo. Kausapin mo. At sabihin mo, konting tiis na lang at makakauwi na rin kayo. Guys, at ako ay mag-busy-busy na dito. So yun guys, kukuha tayo sa taas mamaya ng dahon ng sili at tanglad. Pero bago yan, gagawa muna ako ng tea. Dahil ako'y nagugutom na rin. Kutsaan muna kami guys. And then, magluluto tayo ng tinula. So, Few minutes later. So guys, dito na sila. Salubungin natin si Kabayan. Dito na sila. Hindi na kami nakakapagtsaan kasi dumating na sila agad, mabuti makapagtsaan muna sila. So ayan, papasukin natin sila. Hello! Hi! Namaste! Lika! Hello. Ano siya? Ay, bukas na uwi mo. Halika, nice meeting you. Come, pasok kayo.
Mag-aantay yung taxi. Oh, mamaya. Say hi muna dito. Hi sa kanila. Bukas na yung flight mo. Bukas na. Anong oras? 10:30 na ano. Brother-in-law niya. You are pick. Hello. Ito na sila guys. Saan ka? Ay, upo kayo. Tapos kasi kakagaling ko lang sa labas. Nagluto ako. Magluluto pa lang ako. Tapos nagulat ako, on the way na kayo. Dito muna tayo sa baba kasi naglilinis si kuya mo sa taas. Pasok kayo doon. Pasok ang aking bisita. Thank you. Upo muna si Buwan. Nasa taas pa siguro. Upo ka dyan muna. I-on ko na lang muna yung TV. Yung bahay na to kung saan kumuha ng dahon ng saging. Guys, inumin ko muna ito chamomile tea. From Japan pa ito kaya kailangan matikman nyo. Halika ko nahiya siya. So kaya yung sabi ko, ayan painumin ko kasi nagsuka na naman siya. Upo ka muna doon. Nahiya naman ako nito sa bisita. Kainin muna natin siya guys. Ay, yung lunggo. Ay, oo, ilunggo pala kami pero kailangan ko magtagalog kasi sa vlog ko. Kain ka muna, kainin ko muna siya. Yung brother-in-law mo, bigyan ko na lang. Ayaw niya naman ng tea, so bigyan ko na lang siya ng tubig. Magbait ang mga nag-aaral na ba yan? Oo, college. Saan? Doon lang sa, sa Bulbazar? So, uuwi na rin yan bukas. Hindi pa, mag-asikaso pa ng papers namin sa, consulate. Tea tayo, guys. Kain tayo. Ako na muna Ikaw mo na nag-vlog? Oo, gusto niyo. Sandali. Ano oras dating mo sa Pilipinas? Mga siguro 5 ng hapon. Susunduin ka na nila doon. Alam mo, kakaiba yung pharmacy nila dito, no? Iba. Parang Iba talaga sa hospital natin sa Pilipinas. Parang pharmacy nila naging hospital na. Oo. Paano yung mga pharmacist doktor na? Gulat niya ako, sabi ko, pumunta ako ng clinic, sabi ko, nagsusuka ako. Binigyan na ako ng gamot ng pangsuka. Hindi man lang chinek yung BP or yung blood test mo. Ganon sila. Pero actually, dito kasi parang mahina sila when it comes sa mga ganyan-ganyan. So kaya yung mga pharmacist, para sila yung nagpa-practice na lang. Kaya minsan, kahit mag-check up ako, inaano ko talaga kung doktor o hindi ba? Gaya nung sa amin, hospital ako, di ba? Nakalimang dextrose yata ako. Grabe no? Mas maganda yun, uwi ka na lang sa atin. Okay nga, sabi ko. Bisita ka na lang dito sa next. Sabi ko, uwi na lang talaga ako, nahirapan ako dito. Ang sabi ng asawa mo? Okay. Hindi naman kita may pipilit na mag-stay dito kasi hindi ka sanay sa ganun. Mabuti na naintindihan niya. Ganyang pamumuhay na siyempre maghahanap ka ng hospital na maganda, wala kang mahanap. Dito ka talaga sa Kathmandu. Mayroon dito Nordic, pero mahal. Mahal din. Diyan ako din nila nung natake ako ng high blood ko. 6,000 pala yung check-up dyan sa Ubigaini. Grabe. Saan ka nakapagpa-check? Doon sa amin kasi naghanap ako ng doktor talaga na talagang makapagsalita ng English ba. Ayun. Pero sa mga amoy, wala ka namang problema. May problema talaga. Ano ang mga ayaw mo? Ayaw ko na masala. Ayaw mo na sana. Yung chamomile maganda yun sa tiyan. Oo, masarap Tapos na. mabango siya kasi without. So magluto ako tinola, manood muna kayo ng TV ng brother-in-law mo. Gusto mo ng tuyo? Kain ka ng tuyo? Baka magsuka ka? Try natin. Kaya nga, tuan kita. Padala si ate. So okay lang kasi bukas na bukas din. At least konting sakripisyo na lang mararating mo na rin ang Pilipinas. Kaya nga. Lord. Sa awa ng Diyos. Sobrang suka ng suka ko sa magta-3 buwan na yun. 3 buwan na to eh. Hayaan mo lang 3 months na pala. Medyo may shape na nga. Pero anong sabi ng mga binan mo? Wala naman silang magagawa. So hayaan mo na lang. Kung tutuso, wala naman sila talaga magagawa kasi
the way sila mag-alaga, ikakaiba. Makain na hospital ako nung gabi na yun. Ito yung last. Mahirap naman dahil ikaw lang mag-isa. Oo, ito yung last. Nung umuwi kami, hindi na siya bumalik. Yung kapatid niyang babae, hindi na bumalik. Sa'yo? Mga bumalik sila nung papunta na ako dito. Kaya ano na lang. Kaya guys, pag nag-asawa kayo ng Nepali, huwag kayong mag-expect na talagang aarugain kayo ng mga biyanan niyo. Tsaka yung sister-in-law niyo kasi kakaiba talaga. Ayan na guys ha, sa may mga ano dyan, sa may mga relasyon, may mga boyfriend, may mga planong, ayan, mag-settle. Magpakasal dito, mag-settle sa Nepal. Nako, mag-isip kayo. Nung una, ang saya ko. Ang saya ko nung una kasi pupunta ako sa bansa nila, kakaiba. Kikilala mo. Pero pagdating sa culture, wala. Kakaiba talaga. Ilang taon na ba kayo ni mister mo? Magkarelasyon kami, engaged kami nung 2020. So ilang years kayong magkarelasyon? 3 years. Ayun kasi guys, sa experience niya, kaya syempre gusto niya rin i-share sa inyo ba na bago kayong magpakasal sa Nepali na boyfriend nyo o karelasyon nyo, dapat pag-isipan nyo munang mabuti at mas maganda yung kilalanin nyo yung pamilya ng asawa nyo. Kasi hindi lahat-lahat pare-pareho ang swerte natin dito sa Nepal. Tama. Mayroong okay, mayroong hindi. So sa katulad niya na syempre buntis na siya ngayon, and sana siguro kung para sa kanya na maalagaan siya at makita niya na talagang inaruga siya, na andon yung comfort sa kanya during this time na buntis siya, hindi siya uuwi. Kaso, syempre, mag-isa siyang nasasakripisyo, yung asawa niya, nasa Kuwait ba? Nasa Qatar. Qatar pala, mali ako, kala ko Kuwait sa Qatar. So, ayun guys, according sa experience niya, sabi niya nga sa akin, hindi na daw siya babalik dito, pero sabi ko, huwag ka naman magsalita ng ganun. Balik ka, pero bisita lang. Mabait sila, pero pagdating sa comfort, kakaiba. Oo, kakaiba sila, mabait sila guys, pero yun nga, iba talaga sila guys ang ugali nila. Hindi sila affectionate kagaya sa atin na maalaga tayo, lalong-lalo hindi tayo Nepalese. So, kumbaga kaya sa atin, pag nagkasakit tayo, anong gusto mo? Anong nararamdaman mo? Anong sila gusto wala mo? guys. Wala. Kaya talagang sana yan. Oo. Pag naka-adjust ka na sa ugali nila, the way sila kung ano sila sa kultura nila, like kagaya ko, I can say na naka-adjust ako, and siguro talagang masasabi mong paswertehan talaga sa biyanan, sa mga in-laws. So, lahat hindi pare-pareho ang experience natin. Basta yun lang guys, ang sa sinabi niya rin na kayo dyan, na mga kabayan namin, na may karelasyon, na mga Nepalese, May plano mag-asawa, mag-isip muna kayo. At siguro para sa akin, ang maganda is mag-visit muna sila sa Nepal. Oo, tama. Hindi yung agad-agad mag-for good. Kasi syempre sa kultura nating Filipino, iba po ang kinalakihan nating kultura. Unang-una po, malaki po ang pag-a-adjust nyo sa pagkain. Dahil dyan yung una-una kayo mahihirapan. Siguro sa mga in-laws, ayan, slowly yan. Basta yung sa pagkain, yung acceptance ba, yung pagtanggap nyo talaga. At sa kultura nila, magiging okay kayo. Pero kung talagang, ayun, hindi pa talaga kayo maka-adjust agad-agad, mahirapan talaga kayo. Tama. Kaya sa may mga kabayan namin dyan, no, na may mga karelasyon na Nepalese, bahalak talaga mag-asawa. Mag-isip talaga kayo ng At saka ang pinaka-importante, maunawaan ka ng asawa mo. Oo, yun. Oo. Kasi yung asawa mo talaga yung makakaintindi sa'yo. Yun. Siya lang yung magiging kakampi mo, walang iba. Walang iba. Oo. Kasi pag, kunyari, ayan, nandito nga kayo, magkasama nga kayong dalawa. Kung siya naman ay hindi siya kampi sa kada side mo, wala guys, lalo kang madidepress dito, lalo kang hindi natin alam baka magbago dahil sa sobrang pagmamahal niya din sa pamilya niya. Makikinig na lang siya parati doon sa kanyang pamilya. Ikaw, anong mangyayari sa'yo? Madidepress ka, Stress ka. lahat.
yung abutin mo, wala na. Stress ka na nga sa pagkain. Kasi kung maramdaman mo naman na kinukomfort ka talaga ng asawa mo, makaka-adjust ka naman sa pagkain, ma-accept mo naman yun eh. At kung talagang maramdaman mo may kakampi ka ba, eh kung wala ka ng kakampi, hindi ka pa makakain ng kinakain mo. Dahil syempre iba nga ang kanilang pagkain dito at ikaw naman dahil sa sobrang pagmamahal mo sa partner mo, kailangan tiisin mo lahat. Pero kung yung partner mo naman ay hindi naman kampi sa'yo, against sa side mo parati at hindi siya against sa side ng pamilya niya, at syempre ikaw naman, anong mangyayari sa'yo? Mabubuang ka na lang, matililing ka na lang dito. Kaya kayong mga kababayan namin dyan na may karelasyon, o balak talaga mag-for good dito sa Nepal, mag-isip, magbisita kayo dito, kilalanin nyo muna yung pamilya ng asawa nyo. Kasi ako, bago ako mag-settle dito, ilang years din ako pabalik-balik sa Nepal. Hanggat yan nakilala ko silang lahat. Nag-start ako pabalik-balik dito sa Nepal year 2008. Okay? Hanggang sa 2019, nag-for good na kami dito. So, naka-adjust na ako guys at parang sa tuwing pupunta ako dito every year, 1 month kami nag-i-stay, nakikilala ko ang mga tao. So, kaya nung nag-for good na ako, hindi na ako nahirapan. At saka nalalaman ko na kung ano yung mga do's and don'ts, kung ano yung mga daldalhin ko dito, kung ano yung mga pwede kong magamit dito. Kaya naging aware ako kasi tuwing bakasyon namin, doon ako nagiging aware kung ano yung mga dadalhin ko na mga ganito-ganyang bagay na para magamit doon, para hindi ganito-ganyan-ganyan. So, kilalanin nyo muna guys, hindi agad-agad na mag-for good kayo diretso dito. Kasi nangyari sa kanya, di ba, nagbisita ka na dito before or hindi pa? Hindi pa. Tourist. Pero tourist ako ngayon. Tourist siya ngayon, pero direct siyang nagtagal dito. Ilang buwan ka na dito, Beth? Nasa magpa 5 months na. Magpa 5 months na. Dapat uuwi ako kasama ng asawa ko. Yun Kaso nga. nga lang, syempre, kailangan namin mag-adjust financially. Financially, pinauna ko yung asawa ko. Ngayon, nag-extend na naman ako. Hindi ko alam, buntis na pala ako. So, yung in-extend ko, no choice na ako kundi mag-stay muna. Kasi mahal din ang binayaran eh. Kundi mag-stay muna ako kasi, 4 weeks akong buntis. 4 weeks akong buntis. Hindi ka pwede magbiyahe Hindi pa ako pwede magbiyahe agad-agad. So, kailangan, pag nag-asawa kayo, dapat financially stable din. At saka yung asawa nyo, dapat laging nasa likod nyo. Hindi yung, itong gusto mo, kakausapin mo na yung pamilya. Hindi yung gano'n. So, kasi mahirap yun guys na siya mismo, hindi siya makapag-decide sa sarili niya. Like may gusto kayong mag-asawa, hindi niya magawa dahil antayin niya pa yung desisyon ng kanyang magulang. Yung magulang pa ang mag-desisyon para sa kanya. Dapat so, kayo mismo as couple. So, ayun, swertihan na talaga ang mga Filipina din dito sa Nepal na nakapag-adjust na tulad ko. Ako kasi 3 years na dito sa Nepal. Pero kasi sa 3 years na yan guys, hindi naman ako nahirapan. Gawa nga na noon pa naman ako pabalik-balik dito sa Nepal. At yun guys, ang ma-advise ko sa inyo, the best na ma-advise ko sa mga Pilipina, na wag agad-agad mag-settle sa Nepal na basta na lang dahil mahal nyo yung partner nyo. Kasi guys, hindi nyo yun masasabi eh. Okay yung nasa abroad pa kayo, pero pagdating dito, iba kasi ang buhay na. Diba? Kakaiba na talaga. So, iba na yung noon pa kayo sa abroad kaysa ngayon. Well, depende na talaga kung talaga yung asawa nyo. As in 100% na yun talaga siya. Kasi dito guys, iba ang buhay sa Nepal compare sa abroad guys. Ako na-encounter ko yan sa asawa ko. Na syempre, noon easy ang buhay namin talaga sa abroad. Kasi doon lahat, anong gusto mong kainin, anong gusto nyo ganito. Ngayon, syempre magiging na yan, kumbaga magkakaroon kayo ng konting conflict. Dahil may mga hihingin ka sa kanya na kahit sa simpleng pagkain na hindi na niya maibigay. So, dyan na magsisimula na sasabihin mo, ba't mo pa ako pinapunta dito? Ba't mo pa ako ginagawa? Kasi ako nagaganyan, ako talaga kay mister ko, bakit mo pa ako pinapunta dito? Lahat pala ng gusto kong kainin, wala naman pala dito. Which is alam ko naman na wala naman talaga. Pero kasi dahil naiinis ka na, so yun na ang lalabas ng weakness ko kasi yung pagkain eh. Kasi syempre guys, kayo nga, ang hirap naman talaga pumunta sa isang lugar na talagang kahit isang pagkain na kinalakihan mo, wala kang hindi mo na makain. Ayan,
siya, siguro makakarelate din dyan na may mga katulad niyan, buntis siya, gusto siyang kumain ng, tulad niyan, unang-una, tinulang manok, inasal na baboy. So, ayan si Buwa. Meron sa atin. Ayan si Buwa. 무슨 진단을 주든 Okay, si daddy ko. Yun, Nana, ano pa ng village niyo? Gulbazar. Gulbazar! 예. Gulbazar. 근데 말 봐요. Oh, yung bayo? 뭐야? Ano nga yun? Brother-in-law. Yung sing-sing na rin, bay. Nila. Yes, daddy. So, ayun. Yun si Buwa. So, nakilala niya si Buwa. Mamaya si Mr. makilala niya. So, ayun guys, sinishare lang namin sa inyo ha, ang mga usual na nangyayari sa isang Filipina dito at sa isang Nepali na lalaki. Oo, So, pag ayan. hindi ka swerte sa asawa mo, hindi ka din swerte sa mga in-laws mo, wala, umuwi ka na lang. Totoo. So, kaya nga sabi niya sa akin, dapat mag-extend pa daw siya 6 months. So, pero sabi ko na mas maganda na yan, na uwi ka na lang kasi sa sitwasyon niya, O, guys. hindi na talaga kaya kasi buntis na talaga. Hirap talaga siya guys sa pagbubuntis niya at ang problema pa kasi kinikrave niya Pinoy foods talaga. Oo. Kung hindi lang ako buntis, mag-extend pa ako. Kasi mukhang strong naman siya guys eh. Oo, kasi adjust na ako sa pagkain. Kasi nakatira nga siya doon sa village. Kasama niya lang in-laws niya na isa eh. Kasi sa village pa, mas malayo pa yung mga mother-in-law niya. Oo. Tsaka okay naman ata yung family ng asawa mo, di ba? Yun lang ang problema, malayo siya sa mother-in-law niya. At saka sa father-in-law mo, no? So yung mga nakakasama niya, kapatid ng asawa niya, na parang may kasama lang siya. So kaya kailangan niya umuwi guys kasi nang dahil sa pagkain na hindi niya makain, ayan na, na-hospital siya dito. Oo. Ang laki ko dati, nasa 80? 80 ako. 80 kilos guys, ngayon 60 na lang. 16 na ako ngayon. Dahil sa mga pag-adjust niya guys, hormones din, and syempre pag-adjust niya sa environment. So kaya ha, sa mga kabayan namin, hindi namin kayo sinasabihan na huwag kayo mag-asawa ng Nepalese, no? Kasi iba-iba naman tayo ng swerte sa buhay. Tama. Ang sinasabi lang namin guys sa inyo, sa kapwa naming Filipina na may karelasyon o balak mag-asawa, mag-isip-isip talaga kayo guys. Yun lang masasabi namin. So nagkwento ko na sa inyo yung mga na-encounter ko lang kay Ama, yung patungkol lang sa apo niya, yun lang ang naging conflict namin dahil mahal na mahal niya. Pero after yan guys, wala na kaming problema. Okay na kami ngayon kasi parang nalampasan na namin yung ganong issue guys sa amin ni Ama between sa pagiging lola niya at pagiging nanay ko, first timer. So pag nalampasan nyo yan guys, believe me, para kayong naging successful na rin sa buhay nyo. So ayun guys, basta kung may mga kabayan dyan, much better magplano talaga ng mabuti. Hindi yung agad-agad pupunta kayo dito. Okay lang yung pupunta kayo dito mag-visit. Yung mag-tour-tour, yun. Pwede yun. Makilala nyo lahat ng pamilya niya, kilalanin nyo yung bansa niya, or So, depende sa iyo. At saka, depende sa inyo kung ano yung pag-uusapan nyo, kung talaga bang dito kayo mag-for good, o sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman kasi, kung isipin din natin, ano ang magiging trabaho, or it's either magkaroon kayo ng business sa Pilipinas. So, ayun lang guys yung kanyang experience na sinasabi niya nga na hindi na siya babalik dito. Pero for sure, babalik yan siya dito. Na-stress ako Sa emotion niya. Dala ng pagbubuntis na. Siyempre, nafe-feel mo na parang ayaw ko nang bumalik dito. Kasi parang hirap ka. Siyempre, pag nagdadalang tao ka, kakaiba yung emosyon. Bugso ng emosyon. Ang dami. At least nakilala ko siya kasi nagulat talaga ako sa kanya, tumawag na naman siya sa akin. Uwi na daw siya, so nagulat na naman ako sa kanya. Ginugulat ako dito parati. Uwi na kami sa village. Yung una siyang darating dito, uwi na kami sa village. Ganun. So ayun guys, buti naman at ngayon hindi pa niya naubos yung kanyang sandwich. Masilan siya guys, kaya sabi ko, magluto ako tinula, pero wala kaming baboy. Kasi nga walang baboy, hindi kami nakabili. Nahirap yung baboy sa area namin hanapin. Kahit sa area namin. Ewan ko ba, merong area guys, kung talagang gusto mo bumili ng baboy dito sa Nepal, doon sa Divisoria banda. So ayun. Kaya guys sa mga kabayan namin dyan, narinig nyo sa kanya depende, paswerte-swerte lang. Sa una guys, okay lang yun guys.
Sa una, okay lang yun na okay sila lahat. O ganito, ganyan, ganyan. Pagkalipas ng mga ilang buwan, Pagkalampas na ilang buwan, magkanya-kanya na kayo. bahala ka na sa Hindi buwan na mo. sarili mo, bahala ka na sa buhay mo. Hindi naman lahat, pero majority siguro. Basta mas maganda yun guys na ikaw mismo naka-adjust ka na. Oo. At saka pag-isipan nyo talagang mabuti. Ay, nako, hindi lang 100,000. Diyos ko. Milyon! Baka pagdating nyo dito, kagatin yung sino yung hindi nyo makagat. Hindi yung mainit na supas ha, na pag napasok kayo ha. Iluluwa. Iluluwa mo, totoo yun guys, yung parang pag-aasawa nyo rin ng Oo. ganyan. Ano tuloy ako. Basta guys, paswertihan talaga guys. Naalala ko yung sabi ng nanay ko. Sabi niya, pag nag-asawa ka, hindi yan mainit na kanin. Oo, totoo yun. Pag Oo. mainit na kanin, kaya mo iluwa. Oo. Parang Pero tatay. yung pag nag-asawa ka na, lunukin mo na lahat. Kahit mainit. Kahit mainit, mapaso-paso na yung dila mo, lunukin mo talaga siya. So, yun no, mas okay na ito guys, na uuwi siya ng Pilipinas. Oo. Kasi maganda para sa kanya, andun lahat yung pamilya niya, mag-alaga sa kanya. Hanggang sa mga anak siya, much better doon. Kasi mahirapan talaga siya guys. Lalong-lalo yung cravings niya is Pinoy talaga. Oo. So, Kakaiba. ayun. Oo. Mabait sila guys, napakabait. Responsable, very responsible. Ha? Pero syempre, pag mga in-laws na, hindi na natin alam yun. Oo. Syempre, iba naman ang puso ng ating mga asawa o boyfriend o karelasyon, di ba? Okay lang, okay yan kayo pag mag-boyfriend. Pagdating ng mag-aasawa na kayo, pag hindi kayo magkasundo ng asawa mo at saka ng in-laws mo, kawawa ka. Basta, ang importante parate, para mas madali sa inyong dalawa is dapat yung comfort ba, yung side ng asawa mo sa'yo Oo. parate. Yung Oo. ikaw yung priority niya, hindi yung Ako, iba. napakaswerte ko sa asawa. Napakaswerte ko sa asawa. Kahit sa mga in-laws ko, napakaswerte ko. Yung ano lang, yung hinahanap ko lang is comfort ba? Comfort. Comfort. Kasi Kasi- kakaiba sila. Kasi sa ngayon, 'di ba, wala asawa niya kaya 'yon, ngayon nawala na yung asawa niya, nasa abroad ulit. Parang doon niya naramdaman na hindi niya nakitaan yung pag-comfort sa kanya kasi nga malayo. Mm-mm. So ayun guys, so parang kasama niya rin, parang sinarayan ba yung kanyang brother-in-law. Brother-in-law ko. Kagaya din siya sa akin guys na swerte din man sa in-laws at mabait. Pero kasi sa kanya, hindi lang niya naramdaman yung kinomfort siya na andun ba sila. Kasi nga nasa malayo ang kanyang mga mother-in-law. Mother-in-law ko. Nasa city kami ng Gulbazar. Oh, malayo yung Sila, nasa village sila mismo. Village talaga. As in village. Tapos talaga. yung kasama niya is yung kanyang sister-in-law, yung kapatid ng kanyang asawa. Mabuti nga at least sinasamahan siya. Oo. Pero nauwi na yon at bumalik din naman sila, di ba, bago siya umalis. Oo. So, kasi nga, bakit hindi ka pala natira sa village? Ayaw mo doon? Ayoko talaga. Grabe. Sabi ng mother-in-law ko, nung nag-ano lang ba ako, bedridden lang ba ako, nasa higaan lang ako. Sabi niya, punta daw ako ng village para daw makalanghap ako ng fresh air. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, kasi ibang pamumuhay doon. Ang layo pa pati sa clinic. Ayun guys, kahit sino naman siguro, naintindihan ko yun kagaya nung sa village namin doon, nung nakita niyo sa video ko. Mahirap din doon guys. Mahirap ang buhay sa village. Mahirap na maganda, pero mahirap pagkatulad niya na buntis siya na kailangan niya every time pumunta ng hospital. So doon guys, kagaya doon sa village din, sa kanila ni Mandira kung saan nyo ako nakita ng vlog, mahirap din doon guys pag may mga naramdaman ka dahil hindi ganun agad-agad na makakapunta ka ng hospital. Kailangan mo lumabas sa baryo na yan. So, ano pa guys, maurasan ka pa. So, kaya nga sabi ko noon, paman sa mga vlog ko, sis, na kung titira man ako dito, at least meron akong sasakyan in case of emergency ba. Kasi yun lang talaga importante doon guys eh. Hindi lang naman yung in case for emergency para sa'yo eh. Para din kung may matulungan ka ba. Kasi wala talaga. Kaya doon, pag tumira ka sa village, sa mga village dito, palakasan talaga ng ng loob. Kasi pag mahina ang loob mo guys, hindi ka pwedeng May tumira mga sa ibang village. Filipina na nakatira talaga sa Oo. village. Kung pag sinabi mo kasing village guys, parang
very remote na area yun, guys. Oo, tama. Parang, ano ba, yung wala sila lahat ng facilities, guys. Yung bang bago nila makuha, yung mga facilities na yun, kailangan pa nilang mag-eroplano. Kailangan pa nilang kumbaga mag-commute. Pero mahirapan pa. So, yun lang guys ang problema sa atin pag sinabi mong village, malalaki ang bahay. Dito guys, iba. Pag sinabi mong village, yun talaga very remote ang area, yung walang-wala talaga. Diba? So, yun lang. Sortihan na talaga at palakasan lang ng loob. Kasi pag buhay, village talagang kakaiba. Kaya kibasa yung mga nakatira guys sa village, hindi yan sila naniniwala kung ano ngayon ang nangyayari sa atin. At hindi yan sila naka-face mask kagaya din sa kanila doon na sa village. Wala din. silang pakialam. Wala yan sila dyan. Wala sila pakialam guys. Hindi yan sila. Tapos lalo-lalo na sa mga gamot-gamot agad, hindi yan sila iinom. Wala yan. Iba ang kanilang pag-iisip. Unless na talagang mahimatay na siguro sila, iinom sila. Sa mga kabayan namin dyan, once again ha, mag-isip kayo. Hindi namin sinasabi huwag kayong mag-asawa, pero pag-isipan nyo guys. Kasi ang buhay dito, kakaiba at paswertihan lang. Ha? Tsaka, ayun, magluto na ako ng tinula. At ito ayan o, hindi pa niya naubos ang sandwich niya. At dyan na muna siya dahil ako ay magluluto. I-on ko na lang kaya ang TV para makapanood ka. Kasi may data, nunood ako ng mga vlogs. Mag-ano ka? May signal ako dito. Mag-connect ka, bigyan kita ng password. Saan yung mobile mo? Upo kaya mo. Daw matulog sabi niya. So ayan na guys, kain siya. Tapos may tuyo. Bully! Airplane! Oh, yeah. Tomorrow. Ayan na guys, kain. Tinula. Kain na. Uwi na siya guys. Ito pinadalan ko sa tinula tsaka extra kanin. Kasi gusto niya yung kanin. Kuya, yung airport hotel ma. Ano nga pangalan? Aljar Salam. Ajay? Aljar Salam. Airport hotel hai na? Oo. Isabihin mo lang sa kanya ha. Hotel airport. Pasok ka muna. Muna ka muna. Paspati. Pasupati airport. Pasupati hotel. Paspati Hotel. No, your brother-in-law, let him speak in the phone. I will call my brother-in-law and let him. Oh, his brother-in-law, you talk. Okay na. Upo ka na. No. Okay, please. Upo na. Sa loob. Sige na, ingat na. Bye-bye. Ingat ha. Oo, sige na. Walang problema. Pasok.